Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Socially Awkward VA. At ngayong araw pag-uusapan natin yung expectations versus reality ng pagiging isang virtual assistant. Akala mo ba pag nag-VA ka is easy money lang siya while chilling at working from home? Pero yung totoo, hindi siya ganun. Maraming nag-start ng mga virtual assistant pero after 1 to 2 months or a few months is tumitigil sila. Kasi alam naman nating lahat na merong pros and cons yung pagiging virtual assistant. And sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung expectations versus reality without sugarcoating anything. Expectation number one, easy money or mabilis kang yumaman. So, kala ng iba pag naging VA ka is easy money siya tapos magkakaroon ka agad ng trabaho na magkakaroon ka agad ng client na magbabayad sa iyo ng $5 to $10 per hour. Tapos kahit beginner ka is mabilis ka lang makakuha ng client. Pero yung totoo is karamihan ng mga beginners is magsa-struggle sila for a few months bago talaga sila makakuha ng client na gusto talaga nilang makuha or yung mga dream client ka nila. Or yung sinasabi nga ng iba, ito yung tinatawag natin ng mga premium clients. So, kung beginner ka, hindi magiging madali ang pagkuha mo ng mga clients. Natural lang na mag-struggle ka for a few weeks or few months before mo ma-achieve yung mga goals mo. And also, syempre, pag nagsisimula ka, hindi ka agad makakakuha ng $5 to $10 per hour na mga rate. And at this economy or at this point of time in the VA industry or freelance world, grabe na yung competition ngayon. Kaya sa una, sa una talaga is yung makukuha mo ng mga trabaho is mga low paying jobs, and I believe or I think you should take it para ma-build up mo yung portfolio mo, and then you can acquire a lot of skills kahit low paying job yung makuha mo. Pag nagsisimula ka, hindi mo kailangan masyadong mamili. Um, meron nga tayong kasabihan na, 'di ba, na beggars can't be choosers. So, okay nang meron kang kinakita kaysa wala. Expectation number two is konti lang yung trabaho or very chill lang siya. So, siguro sabihin na natin meron talaga mga client na very chill lang, yung tipong a few hours a day lang tapos mo na yung trabaho mo kung output based kayo, or let's say nagbibigay lang ng 4 or 5 tasks in a day. Pero yung truth is, hindi lahat ng client gano'n, hindi lahat ng client chill. Merong mga client na um, nagmamadali, assertive, and of course, meron din mga client na mga chill. Pero ang truth is, 'pag nagsisimula ka or sa early part ka pa lang ng career mo is wala ka naman talagang, let's say, hindi gano'n kalaki yung choices mo dahil nagbi-build up ka pa lang ng portfolio and experiences mo, eh. And then you'll take as much as you can, and then you'll take any job lang para maka-build up ka ng portfolio and maka-acquire ng skill. So, hindi lahat ng client na makukuha mo, or huwag kang mag-expect na yung client na makukuha mo is chill lang siya and matatapos mo lang yung trabaho mo in a few hours. Dahil ang reality is maraming mga client na ah, merong mga hinahabol na mga deadline para sa mga tasks nila and mga projects nila. Kaya magiging fast-paced yung trabaho mo. Kailangan mabilis mong matapos yung mga trabaho mo para ma-send mo agad sa client mo. Na kailangan mo ma-hit yung mga deadlines, kailangan mo maglagay ng mga reminders sa calendar mo para hindi mo makalimutan kung ano yung mga kailangan mo i-follow up, ano yung mga kailangan mo gawin for a certain day. And at the same time, while meron kang mga
tasks na hundreds of tasks na kailangan mong tapusin sa isang araw is meron pang mga tasks din na binibigay sa yung client mo at the same time. So, pag nagsisimula ka, you're just starting out, you should expect na madaming trabaho na ibibigay sa'yo. And move on naman tayo sa expectation number 3. Madali lang makakuha ng client. So, kala ng iba mag-a-apply lang sila, may tatanggap na agad, tapos onting applications lang sa isang araw yung kailangan nila, and naghihintay sila kung maka-hear back na sila. Pero in reality is kailangan mo ng strong profile. Kailangan maging tailored yung mga proposals mo. Hindi pwedeng generic o parang AI generated yung mga proposals mo or cover letter mo. And kailangan consistent ka araw-araw sa pagsasubmit ng mga applications. Hindi pwedeng one application lang sa isang araw. Sinasabi ko nga dito sa channel ko is kailangan meron kang minimum of 60 applications per day, especially ngayon sa economy natin. And that the supply of people wanting to be a VA or wanting to work online. Expectation number 4, no stress and flexible life. So, kala ng iba yung freelance is equals to freedom, walang masyadong stress and flexible yung buhay mo. But the truth is, pag nag-freelance ka or let's say working from home is, um, merong mga sacrifices ka na kailangan gawin para sa trabaho mo. Let's say kailangan may dedicated ka na space sa bahay mo para doon ka magtatrabaho, and pag nandun ka lang kasi sa isang lugar na maraming distractions is magiging low quality yung works mo. And also, merong mga client expectations na hinihingi sa'yo or ine-expect sa'yo yung client mo. Like, kailangan mabilis yung um, paggawa mo ng mga tasks. And then, meron siya mga deadline na hinihingi sa'yo. And also, at the same time, meron siya mga revisions na hihingiin sa'yo sa mga ginagawa mong output. Depende man kung ano yun. So, medyo fast-paced siya, especially if urgent yung revision. And also dun sa time zone natin. So, depende sa client na makukuha mo. Pero, um, merong mga day shift and mga night shift na clients. And, ayun, mag-a-adjust yung katawan mo kung night shift ka. And, depende sa'yo kung makakaya mo yung ganong klase ng setup. So, for me personally, hindi talaga kaya or hindi ako maka-adjust into night shift. Bali, hindi talaga ako nakakakumpleto ng 8 hours a day. Pero ayun yung goal ko araw-araw eh. Kaya nasabi ko na hindi para sa akin yung night shift. Expectations number 5, skills lang sapat na. So yung expectation ng iba is pag may course certificate na sila, ready na sila. Pero yung totoo is yung skills is isang part lang siya ng equation. Kailangan magaling kang mag-communicate kung ano yung mo-offer mo sa client. Kailangan confident ka in singing your pitch or yung pagpi-pitch mo sa kanila kung ano yung kaya mong ma-offer, kaya mong mabigay sa kanila. Tapos, kailangan mong ma-position yung sarili mo in a way na makikita ka nila as professional in your field or ikaw yung expert sa field mo. So, ngayon, ano nga ba dapat talagang gawin mo kung gusto mong maging virtual assistant? Ang totoo is kailangan mo maging consistent sa applications mo and maging consistent ka sa volume of applications na sinasabit mo sa isang araw. Ayun yung sinasabi ko na kailangan meron kang minimum of 60 applications sa isang araw. Pero mas madami, mas better. Pero yun yung pinaka-minimum mo sa isang araw, 60 applications. Then, kailangan mong ma-improve yung mga proposals mo. Dapat hindi lang copy-paste na yung tipong isang proposal or isang cover letter, ayun na yung gagawin mo sa lahat-lahat ng client mo or lahat-lahat ng applications mo. Kailangan
gusto mo, pwede mo siya i-tailor for each job posting or meron kang at least 3 sets of cover letter na ginagamit mo. Then you can alternate yung paggamit nun para makita mo din kung ano yung cover letter na gumagana or ano yung cover letter na maganda. I-treat mo siya as totoong job search, hindi lang nakabase sa luck or sa swerte na makukuha mo sa pag-submit ng mga applications. And kailangan mo rin pag-aralan yung client communication. Kailangan mo matuto kung paano may po-position yung sarili mo sa mga interview or mga discovery call. And available naman na lahat sa YouTube and hindi mo na kailangan bumili ng kahit anong course. So, ayun, i-search mo lang sa YouTube kung ano yung dapat mong gawin at ano yung dapat mong matutunan when it comes to client communication and client positioning. So, ayun, yung VA, yung pagiging virtual assistant is not easy money, pero possible siya. And kung willing ka lang mag-adjust at maging consistent is definitely magiging successful ka bilang virtual assistant. And kung gusto mo ba ng ganitong mga virtual assistant content and gusto mo maging isang virtual assistant right now or in the future, mag-subscribe ka and I will be releasing a lot more contents about my life as a virtual assistant and paano ka magiging virtual assistant. So, ayun lang para sa video nito.